What's up, idol? So for today's video, I'm gonna share to you. So ngayon guys, ay meron tayong isang customer na nag-request na paganahin yung kanyang controller. So yung controller niya guys, nabili niya yata to sa online. So ang nakalagay sa controller is intelligent brushless controller. Then voltage is 36 to 60 volts. Then under voltage is 36. Current is 25 ampere. So yung brand niya guys is Yongkang Jingfeng Trading Co. La Tondena. So ganito yung kanyang controller na nabili sa online. And then ito yung kanyang display naman na the Mau 1 display. So ito long cable siya na meron siyang 5 wires. So dito kasi guys, ang problema ng ating customer, hindi niya mabuhay itong display. And then wala rin kasi sa akin siyang na-share na diagram dito sa control na to. So ang gagawin natin guys, kailangan nating hanapan ng mga connections kung ano ba yung mga supply nito or paano buhayin itong display na to. So dito guys, gagamit tayo ng tester para malaman natin kung ano ba yung mga supply nito and then yung purpose nung mga wires. Itong pinakang port na to, ito ay para sa display. Ayan, kung makikita ninyo, iba-plug nyo lang din naman siya. So, tamang-tama, 5 pins, so ipa-plug nyo lang. So, madali lang siya, di ba? So, ito na lahat yan. So, dito lang tayo magkakatalo sa ilang cable, ilang to 1, 2, 3, 4. So, dito, para malaman natin kung ano ba yung mga purpose nito, so, gagamitan natin siya ng tester para malaman natin kung ilan ba yung supply. And then dito kasi guys, wala ring switch yung ating customer. So nabili niya lang talaga itong isang display at isang controller. So dito guys, hahanapan natin siya ng switch para mabuhay natin itong display. So dito guys, kung makikita nyo, kinonect ko na yung sa connections ng hall sensor and then itong mga phase wire and then yung supply ng battery na 60 volts. So dito guys, kailangan nating hanapin yung switch para nang sa ganon is mabuhay natin yung display. So dito sa mga cables na to or wires, so kailangan nating hanapin yung connections ng switch para nang sa ganon is ma-turn on na natin yung display. So dito guys, iisa-isahin natin yung connections niya. So dito guys, kailangan natin ng hanapan ng reading yung ating tester. Para nang sa ganon, doon natin i-connect yung ating key switch para mabuhay na natin yung ating display. Okay, so sa last na cables na itetest natin is itong 3 wires. So dito guys, may tendency talaga na dito yung switch niya kasi kung mapapansin nyo, tatlo yung wire. So dito, itry natin siyang i-tester kung magkakaroon ng reading. Ayan, so kung makikita nyo guys, meron na siyang reading na 65.5 volts. So ibig sabihin, dito natin i-connect yung switch sa mismong 3 pins na to na port. So dito, ayan, makikita nyo, 65.5 na yung reading ng ating voltage. So, dyan sa area na yan, tayo maglalagay ng key switch para nang sa ganun is ma-turn on na natin tong display. Natapos na natin hanapan ng connections para dito sa ating switch. So dito guys, ito yung connections niya. Yung green sa mismong kaliwa and then yung black naman is sa gitna and then ito namang red is mismong right side. So i-try na natin paganahin itong ating key ignition with voltmeter. Ayan, so kung makita nyo guys, meron na siyang supply na 65.3 volts. And then, i-try na natin siyang i-on yung display. Ayan, so kung makikita nyo guys, gumagana niya. So, nag-turn on na yung display. So, bago tayo mag-start guys, i-check muna natin yung settings. So, by the way guys, meron pala akong videos nito kung paano yung proper settings ng Mau 1 display. So, panoorin nyo na lang. And then, punta na tayo sa settings. So, ayan guys, kung makikita ninyo, punta tayo dito sa P3. So, ayan, nakaset siya as 60 volts. So, ngayon guys, i-test na natin yung ating display. So, ayan, nakaset siya as gear 1. So, ayan, kung makikita ninyo,
Ayan, press na natin yung throttle. So ayan, nasa pumapalo na yung display natin ng 16 or 18 kilometers per hour. Gear 2, ayan. And then gear 3. So ayan, kung makikita nyo guys, umaandar na yung ating motor. So it means good condition yung ating controller and then yung display. So ayan guys, so kaya lang naman hindi mabuhay ng ating customer yung kanyang controller display kasi nga wala siyang connection ng switch. Kasi yung program kasi nito guys, mula doon sa battery, kailangan mo na siyang lagyan ng switch para mabuhay yung controller at yung display. So ayan guys, so lesson learned na lang sa ating mga customer. So kapag gusto nyo bumili ng controller, mas mainam na controller set yung bilhin nyo or i-check nyo muna sa supplier kung ano ba yung mga parts na kakailanganin para na sa ganun hindi kayo magka-problema once na na-receive na ninyo yung inyong mga orders.